Biblia sa dulong bahagi ng aklat ng Marcos. Dulong bahagi ng aklat ng Marcos, Kabanatang 4. Marcos, Kabanatang 4, babasahin natin simula sa talatang 35 hanggang dulo. Ganito po ang ating mababasa. At ng araw ding iyon ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsabihan, Sino nga ito na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Minsan pa ay pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Para po sa isang estudyante, wala na siguro marahil na mas nakakakaba, mas nakakakaba pa kesa sa isang surprise quiz. Amen? Bakit siya nakakakaba? Kasi wala ka man lang pagkakataong makapaghanda. Walang paraan, kaya nga surprise, minsan tinatawag na pop quiz. Naisipan lang ng iyong guro na siyasatin. At yun, basically ang purpose, bakit nagbibigay ang isang guro ng isang biglaang pagsusulit. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang idetermina niya kung nauunawaan ba, kung nakikinig ba ang eskwela niya. Gustong malaman ng guro kung talaga bang nakatuon ang kanilang pansin sa kanya, talaga bang ina-absorb nila yung mga aralin na kanyang ibinibigay. Dito po sa ating teksto, tatagpuan natin ang ating Panginoong Hesukristo na para bagang dinadala niya yung kanyang mga alagad at inihahanda niya para bigyan niya ng isang surprise quiz. Yung buong kabanata ng 4 ng Marcos, makikita nyo doon, isa sa prominenteng salita na madalas nyong mababasa doon ay ang salitang pakinig, makinig. Ang isa doon na mas familiar sa atin ay yaong may pakinig ay makinig. He that hath an ear, let him hear. So, tugma doon sa ilustrasyon na ating ibinigay sa inyo kanina. Parang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, tignan ko nga kung kayo ay nakikinig, sapagkat sa simula't simula pa, nagbigay siya ng hindi isang talinghaga, kundi maraming talinghaga, maraming mga pagtuturo, na paulit-ulit niya sinasabi, ang may pakinig, makinig. So, eto ngayon yung tagpo kung saan susubukin ng ating Panginoon. Talaga bang kayo ay nakinig? Nakalulungkot po sapagkat marami sa atin ay pamilyar naman dito
na sobrang bumagsak sa surprise quiz ang mga alagad ng ating Panginoong Heso Kristo. His disciples, we will find them fail the quiz miserably. But the good thing is, in the process, they also learn some things that will revolutionize, that will change their lives. Yun po ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos na kahit na sa ating kabiguan, kahit na sa ating failure, na ipasa ang isang pagsusulit, kahit doon, ang ating Panginoon ay patuloy pa rin na nagtuturo. Hindi ba encouragement sa atin yon? Hindi tayo, kung bumagsak, bagsak ka na. Hindi. Kundi ang ating Panginoon ay patuloy na may katiyagaang nagtuturo. Patuloy na may katiyagaang nagbibigay ng mga aralin hanggang sa tayo ay lubos na makaunawa. Pagka binalikan natin itong ating teksto, doon sa talatang 35, ganito muli ang ating mababasa. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Hindi talaga sila nakikinig. Sapagkat malinaw ang sabi ng Panginoon, makatatawid tayo. Tatawid tayo sa kabilang ibayo. Hindi naman ang narinig nila sa kalagitnaan ng ating paglalakbay, darating ang unos at diyan na tayo mamamatay. Again, ang may pakinig, makinig. Mahalaga po pala na ating buksan ang ating tainga, hindi lamang yung ating literal na tainga, kundi ang tainga ng ating puso, ang tainga ng ating pananampalataya, ano ang sinasalita sa iyo ng Panginoon, to be more personal and to be more specific. Ang pinakakonteksto nito, ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa dulong bahagi na ng hectic na mga araw. Siya ay nangangaral, siya ay nagpapagaling, at marami pang iba. Sa panahong ito, nababantog na ang ating Panginoong Jesucristo. Sobrang dinudumog siya ng tao. Maaalala nyo sa mga nakaraan nating pag-aaral na kinailangang siya ay sumakay sa isang bangka upang mangaral mula sa tubig, mula sa dagat, upang hindi siya madumog ng lubhang karamihan. Gayunpaman, ang lubhang karamihan ay patuloy na nagtatangka na marating siya, maabot siya. At sino naman ang hindi? Kung ikaw man ang nandoon at halimbawa mayroong kang malalang karamdaman, maaaring karamdamang nakamamatay, palagay ko hindi mo rin iindahin ang anuman. Makarating ka lamang sa kanya pagkat inaakala mo na siya ang magdadala ng lunas sa iyong mabigat na suliranin. Kahit doon sa talatang 36, sapagkat gusto ng ating Panginoon na medyo humiwalay muna sa pagdumog ng mga taong ito. Lubhang nakapapagod na gawain ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng talatang 36, at pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. Wala nang maraming mga paghahanda. Halika na, tara na po, tumakas na tayo. Yamang, mayroon namang pasabi ang ating Panginoon na tayo wika ay tatawid sa kabilang ibayo. Pero mapapansin nyo, sabi sa dulong bahagi ng talatang 36, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. Nung makita ng lubhang karamihan ng ating Panginoon Kristo ay papaalis na kasama ng kanyang mga alagad, isa-isa nang nagpulasan ang mga tao, naghanap ng sarili nilang sasakyan para makasunod pa rin sila kung nasaan ang ating Panginoong Heso Kristo.
hindi namin kayo tatantanan. Marahil ang nasa isip nila. Sa kalakitaan ng kanilang paglalakbay, gaya ng sinasabi ng dulong bahagi ng talatang 36, mayroon siyang doon sa talatang 37, at nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpok ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. Palagay ko, mas madali tayong makakonekta dyan sapagkat kagagaling pa lang natin, hindi man tayo ang rektang tinamaan at dinaanan ng bagyo, ramdam pa rin natin kung gaano kalakas at kalupit ang hagupit ng bagyong nagdaan. Maraming bahagi nung araw na yon, kami ay naglalakbay nung ating visitation team at lubhang napakalakas ng hangin at lubhang halos hindi visible yung iyong dinadaanan. In fact, noong nakarating kami sa isang lugar na aming dinadalaw ay kinakailangan tanggalin ng ating mga kasama ang kanilang mga sapatos sapagkat medyo mataas-taas din ang tubig mula sa karsada. Gabi, inabot sila ng gabi doon, malakas ang hangin, malakas ang unos. Ang inilalarawan dito ay hindi ambon. Ang nilalarawan dito ay ayon sa isa nating nabasa, ay isang cyclone, isang hurricane, isang signal number 5 na malakas na bagyo. Yun yung kanilang. At para mas maintindihan natin kung paano mas dinodoble nito yung kanyang lakas, mahalagang maunawaan natin kung saan sila nandoon. Sila ay tumatawid sa dagat ng Galilea, the Sea of Galilee. Ayon sa isang tala na ating nakita, ang dagat ng Galilea ay 680 piye ang lalim, 680 feet below sea level. Ang dagat na ito napapaligiran ng maraming mga kumpul-kumpol na burol. Nakapaikot sa dagat na ito ang mga kumpul-kumpol na burol at sa di kalayuan matatanaw mula sa dagat, matatanaw mo ang bundok ng Hermon. Now, hindi nakatutulong yung bundok ng Hermon sa kondisyon ng panahon sa lugar na yon. Bakit? Dahil yung bundok ng Hermon ang siyang sumasangga sa mga hangin. Yung malamig na hangin ay nasasangga niya at nagsisilbi itong embudo. Nakapaikot ang mga burol at may mataas na bundok. Tumatama ang malalamig na hangin sa mataas na bundok ng Hermon. At ito, yung hangin na ito ay bababa. Nagsisilbi siyang tulayan ng hangin. At magkikita yung mainit na karagatan at ang kalamigan ng hangin at nagdudulot ito, nagdadala ito ng malalaking mga alon na talagang hahampas sa anumang sasakyan dagat. At hindi natin pinag-uusapan sasakyan dagat, dito'y mga barko. Ang pinag-uusapan nating mga sasakyan dagat na kanilang kinilalagyan ay mga bangka, maliliit na mga sasakyang panglayag. Sa kalagitnaan ng pagsapit ng napakalakas na unos na ito, matatagpuan natin ang ating Panginoong Hesukristo na natutulog. Ay sa talatang 38, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. Maaaring ito ay inilaan ng mga alagad para sa kanya. O di kaya naman siya na ang nagtumuling papunta ron, lalo na kung ikukumpara natin yan sa kung papaano siya itinala
ng Lucas Kabanatang 8, ang talata ay 33, na tila baga nagbibigay ng suwestyon na siya ay mabilis nang nakatulog. At sino naman ang hindi sa isang lubhang abalang araw? Huwag nating kalilimutan na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi dapat ikinapagtataka natin kung dumating siya sa kalagayang siya'y basta na lang nung madikit yung kanyang ulo sa unan ay basta na lang, he fell asleep. Hindi mo na siya kinakailangan ipaghele. Siya'y basta na lamang bumulagta sa sobrang pagod. Nasa kalagitnaan ng pagsapit ng bagyo, hindi ito minabuti ng mga alagad. Ang sabi po ng ating talata, balikan natin dito sa talatang 37 muli, at nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. Ito'y kapansin-pansin. Hindi nila agad tinawag ang pansin ng ating Panginoon Jesucristo. Dumaan ang ilang mga sandali bago nila tinawag ang kanyang pansin. Kailan nila tinawag ang kanyang pansin? Nung napupuno na. Marahil sa gitna noong pangyayari, nagtatangka silang gumawa ng paraan para hindi apawan ng tubig ang kanilang sinasakyan. Ngunit tila wala ng pag-asa. Kaya napilitan silang tawagin ang pansin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng talatang 38, siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo. Mapapansin ninyo, doon sa dulong bahagi, ang sabi nila, wala bagang anuman sa iyo na mapapahamak tayo. Napansin nyo ba yon? Hindi niya sinabing, wala bagang anuman sa iyo na mapapahamak kami. Kasama ang ating Panginoong Jesucristo sa iniisip nilang maaaring mapahamak. Talaga nga hindi sila nakikinig. Talaga nga hindi sila nag-oobserba. Sa mahabang panahon, nakikita nila ang Panginoong Jesucristo na nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit. At iba't ibang himala ang kanilang nasaksihan, bukod pa sa naririnig nila ang malinaw na aral. Dumating na ang kaharian, dumating na ang hari. Isang paraan ng pagsasabi, narito na, nasa kalagitnaan ninyo, ang haring inyong inihintay. Ngunit malungkot, nasa gitna nito, sabi nila, gumising ka, gumising kayo, malapit na kayong mamatay. Mapapahamak tayong sama-sama. Larawan po, mga kapatid, maaaring madali tayong magtaas ng kilay sa kabagalan ng mga alagad na maunawaan ang mga salita ng Panginoon at makilalang lubos ang kadakilaan ng ating Panginoon. Pero ganun din naman tayo eh. Pamilyar tayo, hindi mimisang inaawit natin. Diba? Yung He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Siyang Panginoon, kinikilala natin siya. Siya ay makapangyarihan sa lahat, siya ay hari. Lahat ng yan ay gayak nating sabihin tungkol sa Kanya. Ang tangi lang hindi tayo gayak ay ang ipagkatiwala sa Kanya ang sitwasyon na dinadaanan mo ngayon.
Nakalulungkot sapagkat wala po tayong pagkakaiba sa mga alagad. Ano po ang nangyari? Muli, balikan natin yung talatang 39. Gumising siya, sinaway ang hangin, sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka, at humimpi ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. Sa literal na pagbasa, ang sinasabi ng ating Panginoon ay matalian ka. Hindi ka na muling mananalasa, hindi ka na muling babayo sa dagat. Tumahimik ka, matalian ka. Wala ka ng pagkilos na gagawin. Muli, kung ikukumpara natin ito sa parallel gospel niya sa Luke chapter 8 verse 24, nagsusuwestiyon ito na mabilisan na naging pagtigil ng dagat at ng unos. Hindi dumaan ng maraming sandali. Nang sinabi ng Panginoong matalian ka, tumahimik ka, tumigil ka, right there and then, tumahimik at natalian ang masamang panahon. Alam po ninyo, yung bagay na hindi natin kayang gawin. Ang simpleng-simple yung ilustrasyon, maglagay ka ng tubig sa balde na ginagawa na ng mga estudyante natin. Tapos paikutin mo ng mabilis. Gawin mong kunwa ay sasakyang dagat yung ating pabango. Albatros na ginagawa na ng mga estudyante natin. Amen. Masaya sa Grace Christian Academy. Amen? Ikaw ba, Ma'am Tess, yung nakakita na yung albatros ay nakababad? Si Nanay Rosie ba? Si Nanay Rosie, nakababad yung albatros sa... subukin mo na paikutin yung tubig. Mabilis ng pabilis. At pagkatapos ay patahimikin mo. Matalian ka, pigilin mo. Itigil ba agad? Baka nga mabasa ang buo nating mukha at maging ang ating damit, di ba? Wala tayo, yung simpleng kaunting tubig sa balde. Hindi natin kayang patigilin ng mabilisan. Sabi nga ng isang evangelist, karakadaka. Amen. So, hindi natin kayang gawin yon. Kaya nating ayusin ang maraming mga bagay. Yung mananahe, kaya niyang ayusin kung sira ang damit. Yung karpentero, kaya niyang mag-ayos ng mga sirang mga bubong at lahat-lahat na. Pero pagka ang may problema ay panahon, hindi mo ubra sabihin, tumahimik ka. At tatahimik ang lahat. Someone must be all-powerful to be able to do that. Amen? Mabagal ang pick up ng mga alagad as they observe all of these things unfolding. See? Pero nakakatuwa dito na magandang matutunan din natin kung papaano hinarap ng ating Panginoon ng mga alagad na tila baga nanunumbat sa Kanya. Wala bang anuman sa inyo na mapahamak tayo? Pwede nga gawin ng ating Panginoon pagkatapos ko kayong pinakain, sinama, inalalaya, sinustinahan sa maraming panahon. Di ba nakita nyo naman kung paano kayo hindi pinabayaan? Tapos ibabalik nyo sa akin kumakalinga ba ako sa inyo? Di ba? Carest thou not that we perish? Kung tayo marahil ang nasa kalagayan ng Panginoon Kristo, mabilis tayong manumpat Kahit na yung isang sardinas na naipamigay natin pagka kailangang idalin sa harapan natin, dadalhin natin. Madali tayong makaalala. Madali naman tayong makalimot ng mga utang na loob natin sa iba, di ba? Ganun tayo as human beings. And no one is exempted. Ganun talaga tayo. Salamat na lamang ang ating Panginoon, hindi siya ganun. Tingnan ninyo kung papaano niya
hinarap ang kanyang mga alagad sa talatang 4 na po. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Gusto niyang mag-draw ng answer mula sa kanyang mga alagad. Gusto niyang i-process ng mga alagad ang lahat ng dinaanan nila, kasama na ang kanilang nasaksihan. Di nyo pa ba nauunawaan? Parang gano'n ang kanyang gustong itanong. Di nyo pa ba nauunawaan kung sino akong kasama nyo? Hindi nyo pa ba ako nakikilala sa haba ng panahong kasama nyo ko at nakita nyo kung ano ang aking ginawa at kung paano ko pinakikilala ang aking sarili? Hindi nyo pa ba ako nakikilala? Ang problema po dito sa pangyayaring ito, hindi yung nangyayari sa labas ng bangka Yung malakas na unos, napupuno na ng tubig ang kanilang sasakyan, hindi yon ang problema. Ang problema yung nangyayari sa loob ng puso ng mga alagad. Totoo rin po yan sa bawat isa sa atin. Ano man ang circumstances, dahil palagay ko wala ni isa dito na hindi dumadaan sa isang sirkumstansya. Bawat isa sa atin dito mayroong hamon sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Hindi mo uubrang sabihin kung sana yung dinadaanan ko kagaya na lang ng dinadaanan niya, baka mas magandang-ganda ang magiging attitude ko. Kahit na ipalit. Pagka may problema sa ating kalooban, pagka may problema sa ating puso, sasabihin halimbawa ng walang asawa, sana may asawa na ako, masasaya na ako. Hindi pa rin. Pagka ikaw may asawa na, sasabihin mo sana may anak ka. Pagka may anak ka na at losyang ka na, sasabihin mo sana wala akong asawa. I mean, iikot lang. You see, ang problema wala sa labas. Ang problema wala sa sirkumstansya. Ang problema nasa loob ng ating puso. Ang problema ay yung pinatutungkulan ng ating pananampalataya. Maaaring lubang mahina ang pinatutungkulan ng ating pananampalataya. The problem is probably the object of our faith is weak. Maaalala ninyo, hindi naman tinatanaw ng mga alagad ang ating Panginoong Hesukristo na Panginoong makapangyarihan sa lahat Nakikita nila siya na gumagawa ng himala, ngunit hindi nila siya lubos na nakikilala. Hindi nila siya nakikita na Diyos na nagkatawang tao, na hindi siya karaniwang tao. Hindi pa nila siya lubos na nakikilala. Kaya sa pananaw nila, mahina siya. Limitado siya. May mga di pangkaraniwan siyang nagagawa, pero hindi niya kayang gawin lahat. At sa gitna ng malakas na unos, delikado na nakasama siya. Amen? So yun ang problema. Paano mo nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo? Ganon din sa buhay mo. Yeah. Again, bukang bibig natin, I am complete in Christ. Totoo ba talaga yun? I mean, naiintindihan mo ba at nararanasan mo na husto ka sa Panginoong Hesukristo? Talaga bang sasabihin mo na, to us who believe He is precious, para sa atin na sumasampalataya, siya'y mahalaga? Totoo ba talaga yun? Gaano siya kahalaga? Kasing halaga ba siya na kaya mong bitawan ng anumang bagay na pwedeng umagaw ng poder niya sa buhay mo? I mean, all of us could give lip service to this faith. But the problem is, kung hindi tunay at hindi lubos ang kadakilan at kalakhan ng Diyos, the object, Jesus Christ, the object of our faith, then we shall always encounter problems. Halimbawa, kapag ikaw sinabihan ko na, punta ka sa bahay namin. Malayo yung bahay namin Ay, nanyayahan kita. Sabi ko, tuloy ka. Gusto kong mananghaliang kasama ka. At sinabi ko halimbawa na, maupo ka.
Kaya lang, nang tinignan mo kung saan kita pinauupo, ang nakita mo, yun palang project ni Shasha, halimbawa, na mga chopstick, na kanyang pinagkumpul-kumpul at gumawa sa halimbawa ng upuan, na kanyang tinalian ng goma. At seryoso ako, maupo ka. Sabihin mo, pwede ba nakatayo na lang? Kung gusto mong mananghalian tayo, pwede naman akong mananghalian. Walang problema sa akin. Pwede naman hindi ako maselan. Pwede naman akong mananghalian na nakatayo. Amen? Ba't mo naman gugustuhin? Nakukuha ninyo mga kapatid? Hindi pinag-uusapan dito. Baka naman mahina ang pananampalataya mo. Hindi po malinaw sa'yo na hindi ka kayang dalhin nung upo ang ipinauupo sa'yo. So hindi siya usapin ng liit o laki ng pananampalataya. Ang problema, mahina yung uupuan mo. Kung halimbawa, kasunod nung mapansin ko talaga ayaw mong maupo, sinabi ko, ayan nga pala, sopa, maupo ka. Aba, thank you. Mabilis pa sa alas 4, tumatakbo ka sa upuan. Bakit? Alam mong matibay yun Pwede ka lang mamahinga. Muli, ang problema hindi sa nangyayari sa labas. Ang problema, paano mo tinatanaw ang Panginoong Jesucristo? Sino siya sa iyo? Gaano siya kalaki? Gaano siya kadakila? Sa pagkakataong ito, ay tila baga binuksan ng ating Panginoong Jesucristo ang tabing sa kanyang tunay na personahe. Pinasilip niya ang mga alagad. Makita nyo, hindi ako karaniwang tao at marapat ako sa iyong pamamahinga at sa iyong pananampalataya. Mula po dito, merong ilang mga katotohanan tayong maaaring ibaon pauwi. Ang una, kalooban pala ng ating Panginoong Jesucristo na linangin ang ating pananampalataya. Hindi pala basta binigyan ka ng pananampalataya at may katiyakan ka na sa buhay na walang hanggan, bahala ka na kung papaano mo isasabuhay yung pananampalataya na yan. Hindi po. Ang kalooban ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay ang kanyang linangin. Ang layunin ng Diyos ay ang kanyang palaguin at patibayin ang pananampalatayang una niyang ibinigay sa atin. You see? Para bang Para bang yung mga muscle sa ating katawan, kinakailangan yan ay sanayin, kinakailangan yan ay palakasin, kinakailangan bumuhat ka ng mabigat. Naalala ko tuloy yung maganda ilustrasyon. Sabi daw, nakarinig lang ako ng kwentuhan. Sabi daw nung isa sa mga anak ni Pastor Ron, sabi niya, Daddy, lalaki na ang katawan mo. Bakit anak? Kasi Daddy, meron ka ng sidecar na kagaya ng meron si Pastor Joseph. Inakala nung bata na kapag ang sidecar mo ay kagaya nun, lalaki na ang katawan mo. Hindi naunawaan ng bata na si Pastor Joseph ay taga sa panahon na siya ay dumaan sa maraming karanasan sa buhay na kung saan ay kinakailangan niyang bumuhat ng mga marmol. Sabi ko nga, at biro ko nga, ba't hindi tinuro ng mga bata yung tricycle naman ni kapatid na Joel? Parang alam na nila kung ano naman ang lalaki. Amen. Praise be to God. So, upang tumibay, upang lumakas, upang tumatag ang ating pananampalataya na ang layunin ng Diyos linangin ito, pagtibayin ito. Abay, kinakailangan tayong idaan sa mga pagsubok sa ating buhay. Idadaan niya tayo sa unos, idadaan niya tayo sa bagyo, idadaan niya tayo sa mga sitwasyon na pinakaayaw natin, idadaan niya tayo sa mga karanasan na hindi na tayo ang may control. Pangalawa, nais din ng ating Panginoon Diyos na ibagsak ang lahat ng mga
natitirang pagtitiwala sa sarili na meron tayo upang ang ating pagtitiwala ay malipat sa kanyang kahustuhan, malipat sa kanyang kakumpletuhan. In our inadequacy, we could see even better our Lord Jesus Christ's all-sufficiency. You see. Paano ginawa ito ng ating Panginoon Jesucristo dito sa pangyayaring ito? Saan ba dinala? Saan ba itinawid ng Panginoon Jesucristo ang mga alagad? Sa dagat ng Galilea. Sino ba ang karamihan sa kanyang mga alagad? Mga mangingisda. Teritoryo nila yun eh. Kabisado nila ang bawat dalampasigan. Alam nila kung saan malalim. Di ba ganoon ang mga mandaragat? Huwag kayong gumawi dyan, malalim dyan. Dito kayo. Huwag ho dyan, mabato dyan. At kung ano-ano pa. Kabisado ng mga mangingisda. Kabisado ng mga alagad. Ang dagat ng Galilea. Alam nila. At hindi bago sa kanila ang mga unos sa dagat. Parang tayo din. Akala natin, alam na natin. Muli, mapapasin ninyo, hindi ba? Doon sa ating pagbabasa kanina, hindi naman nila agad ginising ang ating Panginoon Jesucristo. So we could safely assume na may mga ginawa at tinangka silang pamamaraan upang solusyonan ang nakambang suliranin. Nung dumating na lang sa kalagayan na tila parang halos tiyak na sila'y mamamatay, at saka nila tinawag ang pansin ng Panginoong Jesucristo. Sa buhay natin, parang ganun din. Alam mong humawak ng pera, inaakala mo na malabong maghirap. Ako sanay humawak ng pera. Halimbawa, sanay akong maghati-hati, sanay akong mag-budget. Until may isang pangyayari na lagpas sa kaya mong i-budget at sa mga naipon mo. Lagpas sa iyong kakayahan. Ganon din naman sa buhay may asawa. Lahat ng mga nabasa kong libro na magpapatibay sa aming samahan ay ina-apply ko. Nagde-date kami once a month. Wag lang once a week, magastos yun. At kami, we touch a lot. We caress, we kiss a lot, we talk a lot, so on and so forth. Lahat ng mga narinig ninyo sa mga nadalahon ninyong couples nights. Lahat yan ginagawa namin. So, hindi posible na bumagsak ang aming pagsasama. Wala pong katiyakan yun, mga kapatid Kung inaakala mo na dahil kayo ay ideal na nagsasama at walang sino man ang pwedeng sumira sa aming pagsasama, nagkakamali tayo. Maaaring natatagpuan mo sa likod ng iyong pag-iisip ay alam na alam ko ang gagawin. Ibinabagsak, pinadadaan tayo ng Panginoong Diyos sa mga ganyang mga karanasan para ating maunawaan na hindi ako sapat sa sarili ko. Ikaw ang aking kailangan, ikaw ang aking kasapatan. Pangatlo, hindi naman nangako ang ating Panginoon Jesucristo na sa buhay natin walang unos Wala namang ganong pangako Kaya hindi dapat nabibigla yung mga alagad. Nabigla sila. Ang totoo no, natakot nga sila Ang sabi sa talatang 41, at sila nangatakot sa nalubha. Sila nangagsabihan, sino nga ito na pati ng hangin at dagat ay tumatalima sa kanya. Kanina lang natatakot sila sa lakas ng unos. Nung tumahimik ang unos ng biglaan, natakot sila kung sino'y kasama nila.
Hindi tao lang ito. Anong klaseng tao na nagagawang patahimikin ang kalikasan? Naintindihan nila. Sabi ko nga, pinasilip ng Panginoon ang mga alagad sa totoo niyang personahe. Muli, hindi ipinangako ng ating Panginoon na walang unos sa ating paglalakbay. Ang ipinangako niya, hindi mo yan dadaanan mag-isa. Kasama mo ako. Meron ka pa bang ibang kailangang pangako, mga kapatid? I will never ever leave thee nor forsake thee. Nakukulangan pa ba tayo doon? Siguro kung nakukulangan tayo doon, baka mainam na muli nating ipaalala sa ating sarili, sariwain, sa ating isip at sa ating puso, sino ba yung nagsasalita? Sino ba yung nangangako na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan? Kasi napaka-posibleng isipin mong ikay pinababayaan. Bakit? Umaapaw na yung sasakyan dagat tiyak na ang kamatayan. Muli, ang Diyos ay hindi, ang ating Panginoon ay hindi obligado na gawin ang mga bagay-bagay ayon sa ating kalendaryo. He makes all things beautiful in His, not ours, in His time. Ginagawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa Kanyang panahon. Now, I am not fond of Michelle Obama simply because I do not subscribe to the liberal view of many things. Pero meron siyang sinabi na nabasa ko somewhere. Sabi niya, kung inabala ko ang aking sarili nung ako'y bata pa sa mga nagpapakitang gilas dyan ng kung sino-sino, hindi sana ako nakapangasawa ng isang pangulo. Amen? So, anong aral doon? Sometimes, you really have to wait sa kalendaryo ng Panginoon. Hindi ka mamamatay, hindi ka nalulunod, hindi ka mamamatay sa lunod. Akala lang. Amen? Lalo naman, tingnan ninyo yung problema. Hari ka. Kasama kita. Kaya, mamamatay tayo sa gitna ng dagat na ito. Kaya kikita po ba natin, nakakatuwa itong pag-iisip na ito? Ang problema talaga nasa ating pagkakilala, tamang pagkakilala kung sino siya. Buong buhay na lang tayong umuupa. You see how we exaggerate things? Buong buhay na lang tayong wala na kung Paskong nakabili ko ng bagong damit. Wala naman kung kaarawan na may nakaalala sa akin. You see how we exaggerate things? May we be rebuked, may we be corrected, and may we be encouraged that this Lord, this Jesus, has our best interest in mind. Ang pinakamainam para sa atin ang iniisip. Hindi naman siya pwedeng mag-isip ng mas mababa pa sa pinakamainam Okay? Familiar na talata sa atin, for God so loved the world. Bakit? Pwede pa siyang umibig ng mas mababa pa sa so love? Pwede ba siyang umibig ng kung siya ay infinite, walang sukat, pwede ba siyang umibig ng may sukat? Kung siya ay maalam sa lahat, pwede ba siyang may hindi alam? I am addressing, what I would like to address is our understanding of who this Jesus Christ really is. Alam natin siya sa pagbabasa, alam natin siya sa pag-aaral. Ang wala na lang
alam at kilala mo siya at nararanasan mo siya sa araw-araw mong buhay. Yung masasabi mo, Panginoon, talaga sa dinadaanan ko ngayon, wala akong pag-aalinlangang ikaw ay marunong sa lahat, mabuti sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Muli, kung meron mang isang mahalagang bagay na natutunan ng mga alagad, ito ay ang katotohanan ng sila ay kulang sa sarili nila. Ngunit kay Kristo, meron sila ng lubos na kasapatan. Amen.